10 life lessons na kadalasan natututunan sa huli. Kumusta mga kaaral? Tanong lang, may naisip ka na bang ganito? Sana nalaman ko to nung mas bata pa ako. Sana mas maaga akong nag-ipon. Sana mas maaga akong nag-risk. Sana hindi ako masyadong natakot sa sasabihin ng iba. Ang video na to medyo masakit pero sobrang mahalaga. Pinag-aralan natin ang mga lessons na paulit-ulit sinasabi ng mga matatanda, successful man o hindi. Pare-pareho ang kanilang regrets. At kung bata ka pa, advantage mo to. Kung hindi na, mas mahalaga to ngayon. Simulan na natin. Lesson number 1. Lahat ay temporary. Alam mo kung ano ang madalas ma-realize ng tao sa huli? Lahat pala lumilipas. Trabaho mo? Temporary. Problema mo ngayon, temporary. Pati ikaw, temporary. Kaya sobrang nakakalungkot isipin na maraming Pinoy ang hindi sumubok kasi takot mapahiya, takot magkamali. Pero isipin mo, pagdating lang panahon, wala na rin namang makakaalala kung nagkamali ka. So bakit hindi mo subukan? Kung temporary lang lahat, mas sayang ang hindi mo sinubukan kaysa sa mga pagkakamaling ginawa mo. Lesson number 2. Hindi fair ang buhay. At okay lang yon. Masipag ka, pero hindi ikaw ang na-promote. Mabait ka, pero hindi ikaw ang pinili. Marunong ka, pero mas umangat yung marunong makisama. Masakit, pero totoo. Hindi utang ng mundo ang success mo. Hindi porket deserve mo, ibibigay na. Ang tanong dito, hindi bakit unfair. Ang tanong, ano ang gagawin ko kahit unfair? Ang mga yumayaman at umaasenso hindi naghihintay ng fairness. Gumagawa sila ng sarili nilang advantage. Lesson number 3. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kaibigan. Sa umpisa, barkada ang mundo mo. Pero sa huli, pamilya pa rin ang babalikan mo. Kaibigan ay pwedeng mawala, pwedeng mag-iba, pwedeng may sariling buhay na. Pero magulang mo? Kapatid mo? Anak mo? Maraming Pinoy ang nagsisisi kasi late na silang bumawi, late na tumawag, late na nagpasalamat, late na nagpakita. Kung may magulang ka pa ngayon, swerte ka. Huwag mo nang hihintayin ang kapag may time na. Lesson number 4. Kung paano mo tinitignan ang sarili mo, ganun ka tinatrato ng iba. Napansin mo ba? Kung ikaw mismo hindi ka sigurado sa sarili mo, mapapansin yan ng mundo. Kung lagi mong iniisip na hanggang dito na lang ako, hanggang doon ka lang talaga. Ang respeto nagsisimula sa loob. Hindi ito yabang, ito ay self-worth. Kapag tinrato mo ang sarili mo na mahalaga, susunod ang mundo. Lesson number 5. Ang mga sakripisyo mo na yon may interest sa hinaharap. Maraming matatanda ang nagsasabing, sana mas maaga akong nagbasa. Sana hindi puro Netflix. Sana mas inigatan ko ang oras ko. Hindi nila pinagsisihan ng trabaho, pinagsisisihan nila ang nasayang na oras. Ang oras mo ngayon parang puhunan. Pwede mo itong gastusin o pwede mo itong i-invest. Ikaw ang pipili kung anong klase ng future ang tutubo. Lesson number 6. Walang yamang sulit kung wala kang kalusugan. Ito ang pinaka-ironic. Habang bata, sinisira ang katawan para sa pera. Pag matanda, ginagastos ang pera para sa katawan. Ang katawan mo ay unang asset mo. Kung sira yan, kahit gaano ka katalino o kasipag, wala pa rin. Hindi mo kailangan maging fitness influencer, pero huwag mong ipagpapalit ang kalusugan sa short-term gain. Lesson number 7. Takot mapahiya ang pinakamalaking pumipigil sa Pinoy. Aminin natin, hindi tayo takot mag-fail. Takot tayong mapag-usapan. Anong sasabihin nila? Pagpatatawanan ako. Baka sabihing mayabang. Pero balikan mo to sa huli ng buhay mo. Mas masakit ang hindi mo ginawa kaysa sa pinagtawanan ka. Isang beses ka lang mabubuhay. Hindi ka nabubuhay para sa opinyon nila. Lesson number 8. Mga gamit, hindi talaga importante. Noong bata ka, akala mo kapag may kotse ka, masaya ka na. Kapag may bagong cellphone, okay ka na. Pero sa huli,
halos wala ng halaga ang mga bagay. Ang hinahanap ng tao ay freedom, peace, at control sa oras. Hindi masamang magkaroon ng gamit, pero huwag mong ipagpalit ang buhay mo para lang dito. Lesson number 9. Kahit gaano kahaba ang gabi, may umaga pa rin. Kung may pinagdaraanan ka ngayon, utang, failure, heartbreak, pagod, pakinggan mo to. Lilipas din yan. Hindi bukas, hindi agad, pero lilipas. Ang mahalaga, huwag kang titigil sa gitna ng dilim. Kasi ang umaga, dumarating lang sa mga hindi sumusuko. Lesson number 10. Maikli ang buhay, mas maikli kung nasasayang lang. Ito ang pinakamabigat. Kapag tinanggal mo ang tulog, trabaho, traffic, cellphone, TV, social media, konti na lang talaga ang natitirang buhay. Kaya ang tanong, ito ba ang buhay na gusto mong balikan balang araw? Kung hindi, may oras ka pa para baguhin. Pero hindi habang buhay. Bonus lesson bago tayo magtapos. Pinagsisisihan ng karamihan ang pagiging masyadong safe. Hindi ang risk, hindi ang failure, kundi ang sana nag-try pa ako. Mga kaaral, ang video na to ay hindi para takutin ka. Ito ay para gisingin ka. Kung may isang lesson dito na tumama sa'yo, isulat mo sa comments kung alin. At kung ready ka nang mag-level up sa mindset, pera at buhay, mag-subscribe ka sa Aral Yaman TV. Hindi natin kontrolado ang haba ng buhay, pero kontrolado natin kung paano natin ito gagamitin. Salamat mga kaaral, simulan na natin bago mahuli ang lahat.